Hello, right now video number 1, September 23, 2005, 9 o'clock in the morning, bayan ng Pakil, Laguna, kung saan tayo ay sumusuporta sa ginaganap na pilgrimage ng mga residente sa bayan ng Pakil upang ipanawagan ang kanilang pagtutol at pagkondena dito sa pagtatayo ng Ahonan Dam sa bayan ng Pakil, na kung saan 4 na barangay ang tatamaan ng 300 hectares Ahonan Dam Project, or ito ay isang pump storage hydroelectric power plant na itatayo sa barangay Banyo, barangay Rizal, barangay Tap at Burgos. Ayun, so dito si former Congressman Teddy Bagilat. Kasama din sa nakiisa sa pilgrimage na ito ang PMCJ, or Philippine Movement for Climate Justice. Ang Ahonan Dam Project na ito ay mayroong investment budget na 5.03 billion US dollars under sa Prima Metro Power Holdings Corporation ng bilyonaryong si Enrique Razon Jr. Ang proyektong ito na Ahonan Dam ay naaprubahan Department of Energy Secretary na si Alfonso Cosi. So itong Ahonan po na ito, ginawa po nila yung kanilang pagliligalisa ng proyektong ito noong panahon ng pandemic, kung saan yung mga tao hindi naman nakakalabas. So ito, maliwanag na isang malaking katarantaduhan. Ayun, nandito rin si Calio de Guzman ng Partido Lakas ng Masa. Kasama niya si Miss Aba. Si Miss Aba po ang pamangkin ni DC Makapanpan na inaresto noong 2022 dahil sa pag-criticize niya sa pag-aproba at pagtatayo ng Ahonan Dam Project noong nakalipas na administrasyon na nag-aproba dito. Yun, nagkita na nga yung dalawa. Kasama na sila sa pagmamarcha dito sa laban ng mga taga-Pakil para matutulan itong Ahonan Dam Project. So yun, tayo rin po ay kasama rin sa sumusuporta sa panawagan ng mga taga-Pakil na huwag ituloy itong pagtatayo ng Ahonan Dam Project. Wala namang ibang makikinabang ng uso dito sa mga ganitong klaseng proyekto. Kung hindi, siyempre, yung mga bilyonaryo na katulad ni Enrique Razon na siyang nag-finance ng project na ito. Ang tiyahin po ni Miss Aba na si Daisy Makapanpan ay retired UP teacher na inaristo nga nila dahil nga ito ay nagpakita ng pagtutol dito sa proyektong ito. Inaristo ng mga autoridad noong 2022 sa kaso na isinampa sa kanya noong 1970, ng kaso niyang rebellion noong 1970s. So grabe katatarantaduhan talaga pinaggagawa nitong mga nasa kapangyarihan, kasabuan itong mga bilyonaryo, mga elitista na to. So ayan, kikita naman natin na yung mga taga-Pakil nag-effort talaga na ipakita na sila ay tumututol. At meron pang ayan, ganda ng simbahan, lumang simbahan dito sa Pakil. Napakaganda ng tanawin at yung nature na kabundukan, pero binababoy lang ng mga elite, itong mga kapitalista nagpapatayo nitong mga dam, mga hydroelectric plant. At saka dito sa Laguna de Bay, meron pang ilalagay dito ng mga solar panel. Paano may mga mangingisda na maapektuhan na nangingisda dito sa Laguna de Bay? Ewan ko kung ano nasa utak nitong mga nasa gobyerno na inaaprubahan itong mga mga proyekto na pinanggagawa nitong mga kapitalista na puro ayun. So thumbs down para dito sa Ahonan Dam na ito. No to Dynasty, Pakil not for sale. So itong Dynasty kasi ito talaga yung isa rin sa problema ng bansa sabwatan ng mga oligarko, sabwatan ng mga nasa gobyerno, sila na din mga magkakapamilya. O, di ba?